Mga kababayan, ito pong muli sa Tony Roy Luong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is a pong legal aid public service program yung lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, let us now proceed with our discussion. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng isa pong masugid po nating taga-subaybay. Siya daw po ay taga Lian, Batangas, Matabungkay, Batangas. So, ang usapin dito ay tungkol po sa right of way. So, ay tago natin siya sa pangalan niyang si CJ. Okay? So, yun po ang kanyang uh, username, for privacy purposes ay wag na natin po banggitin yung kanyang full name. All right? So, okay, basahin na lang po natin ang kanyang sulat. This is something to do with isang daanan na ginagamit nila for 30 years. Ay basta na lang daw isa na ra ng karatig na may-ari ng lupa sa kanilang area. So wala na, makukulong sila sa lugar daw nila. So ito po ang kanyang sulat po sa atin. Attorney, ako po ay taga Matabungkay, Layan, Batangas. Paano man namin mapaglaban ang lupa na matagal na po kami nakatira, na almost 30 years na po. Ngayon, ginigipit kami ng makarating na lupa at kami po makukulong sa lugar namin. Sa madaling salita po mawawalaan po kami ng right of way. Alright. So, ganito yon. Tulad ng nasabi natin, yung lagi natin sinasabi na pag-usapan natin yan. Ang right of way ay hindi po basta-basta, lalo po sa daanan po ng tao, ay hindi po yan basta-basta subject to prescription. Ibig sabihin ay kung mayroon kayong lupa at wala kayong right of way, dalawang bagay lang po na pwede nyong makuha yan. Either bibilhin po ninyo or i-donate po sa inyo ng may-ari. So, outside of that po, kahit na po kayo ay matagal nang nakatira doon at pinapayagan po kayo ng may-ari na dumaan sa kanyang lupa, hindi po nangangahulugan na dahil more than 10 years na, o 30 years na, ay may karapatan po kayo doon sa lupa. And in short, magiging permanente na po ang inyong karapatan. Dahil una, yung daanan po ng tao, ito po ay may tuturing na discontinuous easement, kahit na sabihin natin kitang-kita yan na daanan ng tao, o we call it apparent and discontinuous easement. Sa ilalim po kasi ng batas po natin, ang daanan po ng tao, which is dependent on the acts of man, ay hindi po yan subject to prescription. Ibig sabihin, ibang usapan yun kung ang bagay na pinag-usapan po natin may kinalaman po sa continuous at apparent easement. Ibig sabihin ng continuous, kahit na po wala pong intervention ang tao, ay patuloy po na naandun po yung paggagamit po nito. Katulad po niyang halimbawa doon sa inyong lupa, halimbawa ay sa inyong underground na lupa ay meron pong tinatawag nating culvert doon na dumadaan po yung tubig for so many years, ay yan po ay hindi po maring subject po yan sa prescription, for 10 years na hindi man lang pinapayagan hindi man lang pinipigil ng may-ari, halimbawa. So yan po ang isang halimbawa. But in the case po na sa lupa po, na daanan na lupa ng may-ari ng ibang tao, ay hindi, kahit na matagal na po kayo doon, hindi po kayo talaga magkaroon ng karapatan na magiging angkinin po ito bilang right of way. Sabi natin kanina, either bilhin po ninyo or i-donate po yan ng may-ari. Gaano kalaki? Depende po yan sa actual needs po ninyo. Ngayon, may nabanggit po kayo na pag ganyan isasara po, makukulong po kayo. Well, kung talaga po, meron naman din po kayong panlaban dyan. Kung talagang wala na kayong madadaanan.
sa pinakamalapit na public highway dahil ay isinera na yung lupa, no, na inyong dinadaanan. Okay? At yun ang mga may-ari ng lupa na inyong dinadaanan ay yun yung pinakamalapit na area na papunta sa public highway. At ang hindi ninyo pagkaroon ng daanan ay hindi ninyo kasalanan. Halimbawa po, dati may dinadaanan kayo na aring lupa ninyo, tapos papunta sa public highway, binenta po ninyo. Nangyari tuloy, wala kayong madadaanan. So, hindi kayo maaaring mag-obliga doon sa karatig na may-ari ng lupa na bigyan kayo o pagbilhan kayo ng right of way. Kasi kayo yung may kasalanan kung bakit kayo nawalaan ng daanan. So, ayon po sa ating Civil Code, no, Article 649 at saka 650, no, sa Civil Code po natin as amended, no, ay meron maaaring magkaroon kayo ng compulsory easement. Pag sinabing compulsory, ibig sabihin po niyan ay sa situation na wala na kayong madadaanan sa isang na pinakamalapit na public highway dahil nakakulong na kayo at hindi nyo kasalanan kung bakit wala na kayong madadaanan, pwede po ninyong iobliga yung may-ari ng lupa na inyong dadaanan na pagbilhan po kayo. Take note po, hindi po aangkinin ninyo bilang karapatan, kundi pagbilhan po kayo ng right of way. Ngayon, base sa presyo na fair market value. Ngayon, kung ayaw kayong pagbilhan, no, dito na papasok yung karapatan po ninyo doon sa ilalim po ng ating Civil Code, no, Article 649, no, Paragraph 1, na kung saan po pwede kayo mag-file ng petition sa korte to compel yung may-ari ng lupa na pagbilhan po kayo ng right of way. Okay? Gaano kalaki? Gaano kaluwag? Depende po yan sa inyong actual needs. Of course, sa pagbilihan po yan, ay siyempre po may bayad po yan. Or another is, kung ang yung may-ari ng lupa, i-donate po sa inyo yung kanyang lupa na para maging daanan po ninyo. Outside of that po, hindi po natin masasubject yung tinatawag nating discontinuous easement. Bakit may tuturing na yun daanan ng tao o kalsada may tuturing na discontinuous easement? Because ito po ay, ang paggamit po nito, depende po yan sa acts of men. Kaya po, hindi siya subject to prescription. Kahit na gaano katagal po kayo na nakatira doon sa lupa na yung dinadaanan ninyo, no, ang nasabing lupa. So, at saka siyempre, isa pang tandaan po natin, pag kayo ay bibili, compel ninyo yung may-ari ng lupa na pagbilhan kayo ng madadaanan po ninyo, ay hindi po kayo ang mamimili. Ang mamili po diyan ay yung area na hindi masyado na maprohisyo yung may-ari ng lupa. So, ito po ay ayon sa sa Article 650 po, no, ng ating Civil Code as amended. So, tandaan po natin, no, hindi ibig sabihin na porque matagal na po ninyong ginagamit yung lupa na yun na dinadaanan po ninyo, no, 30 years na, sabi nga ninyo, ay automatic na po yun na meron kayong karapatan na. Ang karapatan lang po ninyo kung sakali nga, no, ulitin po natin, kung sakali na hindi mo nyo kasalanan na makulong po kayo, na wala kayong dadaanan sa public highway. Okay? At saka, karapatan ninyo na pagbilhan kayo ng kapirasong lupa na inyong madadaanan, no? Sinong i-compel ninyo bilang compulsory easement? Yung pong may-ari ng lupa na siya ay yan ang maaring dadaanan ninyo sa pinakamalapit na public highway. So, kasi po yung iba sa atin, no, akala nila na pag-usapan kasi natin yung acquisitive prescription. Ibang usapan po yung acquisitive prescription, no? Because ito po may kinalaman sa easement, no, o right of way. Yung acquisitive prescription naman po ay ito po maaaring gamitin po natin na kung sakali mang kayo matagal na nakatira doon sa lupa, no, for 30 years na ika nga, okay, ay pwede naman ninyong apply nito ng title, no,
for as long as yung lupang yan ay hindi pa titulado. Okay? At ang lupang yan ay classified as alienable and disposable land or A and D. Okay. So in that case, pwede po ninyong ma-invoke yung acquisitive prescription na basehan po na para magkaroon po kayo ng karapatan at mapatituluhan po yung lupang yan, no? Provided that you can prove that you are in peaceful, continuous possession, adverse possession doon sa nasabing lupa, no? In the concept of an owner, no? Bilang may-ari. So yung po ang acquisitive prescription kung sakali man na gusto nyo apply ng title ang lupang yan, provided wala pa pong, hindi pa po ito titulado at wala naman pong nagmamay-ari. At kayo yon in possession doon sa lupa. Hiwalay naman po ito sa usaping right of way. So hanggang dito lang muna tayo and I hope nabigyan po natin ng kasagutan, no, ang katanungan po sa atin ni Miss CJ ng Tagalian, Batangas. O bago tayo magpatuloy, no, kung kayo kapapasok pa lang po at hindi pa po kayo nakapag-subscribe at hindi pa kayo nakapag-follow po sa ating Facebook at saka dito sa YouTube po natin, siguro naman po if you find our videos interesting and informative, pwede po makahirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share and like po, no? So that at saka follow po so that mapalawig pa natin at matulungan po ninyo inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan o maaaring sa inyo. They could be your friends, your relatives, your neighbors, no? Or sa mga OFWs po natin, no? Na meron naman po silang roots din dito sa Pilipinas and for all you know, ang ating po na pag-usapan dito ay meron ding kinalaman po sa kanilang situation and they could relate, no? Sa ating mga episode na may kinalaman po, no? Sa samot-saring mga issue tungkol sa batas, no? Na kahit paano ay pag alam po natin ito, may matutunan tayo, we will benefit from this discussion. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Till then, and God bless.